Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, November 6, 2023. At finally, medyo nakakita tayo ng magandang move ni PSE ulit natin. So nag-green ulit tayo for today. Last Friday, green. Last trading day natin, green naman tayo, di ba? Kailangan maliit. At saka pula yung candle. Pero ngayon, medyo maganda yung yung puwersa ng market kasi nag-close siya ng 1.48%. So medyo solid yung candle natin kasi pagdating pa ng pre-close, medyo tinulak pa yung galaw po ng ating market. So balik tayo ng 6,000. So gumaganda yung chart natin ulit, 6,078.03. Meron pa rin naman tayong net foreign sale dito sa market natin. So hindi pa tapos. So negative 172.64 million net foreign sale po tayo. Pero dahil more than 1% yung ginalaw ng index natin, marami po sa stocks natin is maganda po yung kanilang galawan, especially sa mga big caps na stocks po natin. Okay? So ito po yung ating mga trend stocks for today. So madami yung verde dito, si FCG, nag-up po siya ng 3.17%. Ayan, so parang ito yata yung hopefully reversal candle niya. So medyo maganda naman yung mga news na lumalabas with regards sa earnings ni FCG. Yun yung mga nakita natin sa post natin kanina. Si dito, nag-bounce siya ng 0.35%. So maliit lang. So kailangan pa rin niya na mas convincing na candle para masabi natin na reversal, pero at least okay siya for today's trading natin. Tapos si APX, ito, medyo natuloy na yung niya, yung galaw niya. So nag-up siya ulit ng 2.32%. So pa-breakout niya ata to dun sa previous na resistance niya. So medyo malakas yung galaw nitong si APX natin. Parang si si Mark, di ba? Si Mark, kung nakita mo, nag-overbought na yung kanyang price. And then parang nag-breakout pa yung candle niya for today's trading natin. So maganda sa mining ngayon. No? ASEN, okay. So si ASEN, nag-up siya ng malit lang, 1.3%. Pero syempre, ang nagugustuhan natin sa kanya, yung nakita pa rin natin sa kanya last week. Meron siyang net foreign buying ngayon at medyo malakas siya, 42.75 million. So meron kasi siyang, yung pinaka-catalyst siguro, meron siyang dividends na ibibigay para doon sa mga preferred shares. So preferred shares naman, hindi common shares yung merong schedule. Tapos medyo mataas siya. So umabot siya ng 7%. So very good, di ba? Para sa mga holders ng preferred shares ni ASEN. Yun ay kung hindi masyadong bumagsak yung price action natin from the previous months. Okay? Converge, ito yung isa yata sa pinakamalakas o pinakamalakas sa blue chips natin sa ngayon, nag-up siya ng 4.15%. So marami nga po nag-bounce sa mga stocks natin. And then si Plus, puro berde pala lahat to. Nag-up din siya ng 1.02 o 1.62%. So si Plus, yung madalas kong mabasa sa Twitter, yung kanyang third quarter revenue ba yon or income, is sumabot siya ng 2.1 billion. So mamaya, basahin po natin sa ating Twitter. Okay? So overall picture ng mga stocks natin for today, medyo maganda siya. Yun lang, yung net foreign sale pa rin natin yung kulang. So kulang sa tagatulak yung markets naman natin. Global markets, alam ko, medyo maganda siya. Tapos may kwento si si South Korea. South Korea. So di ba tayo dito sa market natin, first day ng implementation ng shorting doon sa Korea, tinanggal yung shorting nila. So nag-up, 'di ba, yung epekto ng pagtanggal ng shorting doon is nag-up bigla ng 4% yung kanilang index kasi yung mga short buyers, short sellers o short nag-short, nag-buy sila para ma-cover or makaalis sila bago magkaroon ng trading hold para sa short selling nila. Okay? So tayo, hindi ko ramdam yung epekto ng short selling kasi wala naman tayong capability sa mga brokers natin as of this time. So nakikiramdam lang tayo sa galaw po ng ating market. Okay? So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po ito. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Pwede kang malugi. Meron pong risk na involved sa trading sa Philippine market. Sa TikTok, ang dami ko nakikita. Usong-uso sa TikTok ngayon yung mga yung mga nagpapakita ng mga earnings sa mga side hustles, sa kanilang mga, daming kumikita sa TikTok, di ba? Nagle-live selling. So mukhang maganda sa TikTok as of this time as a social media. Okay? Follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa mga posts natin. Or kung gusto mo is join ka dito sa ating trading committee kung gusto mo ng guide sa
trading sa Philippine stock market naman. Okay? So, follow mo ako dyan. Tapos, check na lang yung ating daily uploaded videos sa mga nakasubscribe. Salamat po. Yung company reviews natin, mga sample trades, yung ating mga basic indicators. So, sarap mag-aral ulit ngayon kasi ang dami nating nakikita na nag-start ng kanilang reversal. Building yung fundamentals is yung mga risk management plus PSE. Stock market studies, yung mga basic lang naman na natutunan natin nung nag-start tayo mag-aral dito sa Philippine market. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games. Malakas pa rin sa sa cryptos natin kasi umaabot sila ng 35K. Ayan, so ano kayang closing nila ngayon? So mukhang maganda sa cryptos natin. Okay? And then follow mo ako dito sa social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts natin. Ayan, di tayo nakapag-post masyado kanina. Yung Twitter, nakalimutan kong mag-post ng mga retweets natin. Palaboy Trader Facebook page naman. So check mo na lang po yan. So pili ka na lang sa kanilang dalawa. Kudagi Pick para sa mga articles natin sa local market, US market at saka sa cryptos. Money earners, ayan, mabubuhay si money earners natin until mid ng next year. So nagawa natin ng paraan na hindi siya mag-expire. Kasi may expiration yung mga website eh. So nailipat natin siya bago siya nag-expire. Okay? So money earners para sa mga side hustles natin. So check mo na lang po yan yung mga gusto yung mga ginagawa natin, di ba? Nag-website tayo, gumagawa ako ng mga website. So medyo okay yung yung earnings natin sa website for this start ng November kasi tapos na yung bakasyon. Nung bakasyon, nag-drop din yung mga readers natin. Okay? So check natin yung mga na-repost natin, kani-kanina lang dito po sa ating Twitter, pero dito muna tayo sa pinaka-summary. So net foreign selling pa rin tayo, meron pa rin naman. So kaya hindi natin inaalis na, ano ba yan, medyo ampaw yung galaw natin. So tingnan natin, kasi mas maganda pag nagsabay yung Ngayon, sinasalba tayo ng mga local traders, diba? Medyo matagal na walang trade, so excited lahat mag-trade. So kaya niya i-push kahit na meron tayo net foreign selling. Pero pag sumabay kasi yung tulak ng foreigners, mas malakas talaga yung sipa ng mga stocks natin. Tsaka hindi siya yung magpipitik tapos biglang babagsak, di ba? So buhay yung market natin. Kaya madalas nating sabihin, nire-remind natin yung ating net foreign sale. Wala pa rin naman tayo nakita. Okay? So yun yung galaw natin. So yung pinaka-winners natin for today dito sa holding firms. Kasi si SM, mataas kasi yung percentage weight niya sa market. Mataas yung sumipa siya no pre-close natin. So 2.2%. Finance 1.03. Tapos property sino ba dito? SM o si Ali yung gumalaw for today's trading. Tapos services sector naman natin. Okay? Okay. So ito na yung pinaka-catalyst natin kay Plus. So bumalik siya, di ba? Bumabalik yung trend niya. DG Plus gross net income more than tenfold. Laki. To 2.1 billion in the 9 months pala yon, 9 months of 2023. Ayan. So tubulugaw na si DG Plus natin for the year kasi sobra-sobra na yung kinita naman niya. Okay? So IMI completed the sale of his stake in STI Enterprise Limited to R Capital, a private investment firm based in London. Hopefully makatulong sa kanya kasi meron siyang cash. Medyo din tayo dito. Baon na baon dito kay IMI natin. FCG stays bullish despite growing competition. So optimistic daw siya sa kanyang coffee, especially sa kanyang coffee brand. Double Dragon, so ito yung kanyang Madrid, Spain. So nabasa natin yan last week. Ito yung mga binili ng foreigners natin. East West. ACN, laki ni ACN, di ba? 42 million. CNPF, AC, Ali OLHC, Converge Now, at saka si ICT naman natin. Ayan. Tourism-related stocks, Rose on Japan and Philippine Pac. Ayan. Si Bloom, nag-up, pero halos lahat naman nag-up na yun. Ano ba to? Plus minus si AC or si Ali, nag-up siya ng 1.83%. Ito naman yung mga binenta ng mga foreigners natin for today. Okay. So, si BDO, BPI, Metrobank, AP, DNL, EI, si Green. So, binawi din niya yung galaw niya last Friday. DMC, A-Reach, at saka si Globe naman natin. Wilcon, shares in Shire despite lackluster earnings. Third quarter net income reach 7, ano ba yan? Negative 17.8% to 7.98 million. So, kaya nag-downtrend ng matagal. Si Globe, ayan, attributable net income minus
nag-drop siya, third quarter minus 27%. Kaya medyo hirap umakyat yung price action natin. So maganda nga yung galaw natin kanina. Yung interest rates, hindi na daw muna gagalawin yata para sa third quarter. So nakatulong sa boost ng market natin. Plus yung yung palitan natin ng peso, napansin ko kanina, mas malakas pala yung peso ngayon. So last week, 56 point, umabot pa yata tayo 57 per US dollar. Pero ngayon is 55.6 kanina nung huli ako sumilip sa kanya. So medyo strong yung currency natin. Si Bloom, nag-up siya. Hindi ko alam kung ito yung closing niya ngayon. Consolidated net income was 6.4 billion, 160% higher than the 2.5 billion reported in the first half of 2022. Ayan, so kumita din siya. South Koreans, stock soar 5% after country bans short selling until June 2024. So nagko-cover kasi yung hindi dahil maganda ang walang short selling kasi kung maganda walang short selling di sana si Philippine market okay siya, di ba, kahit paano. So nag-up siya kasi nagko-cover yung mga natin, yung mga ang position is nag-sell o nag-short. So para makalabas ka kasi kailangan mo i-buy yung stock niya. So marami nag-buy plus bullish syempre yung mga buyers kasi nag-up yung mga stocks. So magkakaroon ng short squeeze na tinatawag natin, di ba? Yan yung negative yung negative na effect kapag nagso-shorting tayo, di ba? Sabi natin doon sa vlog natin, pag nagsabay yung sellers at saka buyers na mag-buy, so asahan mo pipitik yan yung stock. So kung nag-up to ng 5%, ibig sabihin may individual stock na nag-up na more than 10%. Dahil nag-buy back ng kanilang mga shares. Okay? So, Philippine peso strengthened for a fourth day and domestic share. Ayan, so 55 kanina, 0.8. Asian stock surge across the region as Fed rate hikes bets collapse. So, mukhang walang, hindi yata sila magtataas ng interest rates. PH GDP outlook is expected to accelerate in the third quarter. ASN and the respective subsidiary enter into a loan restructure agreement. Gaming and Force Tycoon, so okay yung kanya company naman, di ba? Si Bloom. Okay, so ito yung closing natin kanina. SMPH plus 29% year over year. Philippine Saving Banks plus 18%. Tapos Meralco up, lakas si Meralco, 44%. Sabi naman meron yatang article dito si Ma'am April Tan, no happily ever after yet for stock. So hindi pa yata time para dire-diretso yung stocks natin, sabi ni Miss April. Ayan, Fruit, ano ba yan? Mga dividends. Ayan, may ex-date PSB, si Fruit, at saka si HTI, pero malilate lang, no? SCC, 9-month, below forecast yan. Okay, tapos the rest is over the weekends na yata to. Okay? So hindi ko ramdam yung epekto ng short selling sa Philippine markets po natin. Okay? So guys, yung mga gusto ng guide sa trading investing sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel. So open po siya. And anytime naman open siya. So yung start kasi natin yan every first week of the month naman. Okay? Yung cycle natin. Ayan. So tingnan natin yung ating galawan dito sa market. So medyo maganda siya, di ba? So umaga, okay tayo. So pero medyo worried nga tayo dun sa net foreign sell. Pero bumawi siya bago yung pre-close and then pinitik siya. So medyo malakas, 1.48%. And then balik tayo dito sa 6,078. Hopefully may net foreign na tayo bukas para ma-maintain natin to. Pag hindi, puro profit taking na naman bukas yung galawan natin. Okay? So, pinaka-winner natin si Converge, 4.15 at saka si SM, 3. Ang dami nag 3% na. GGS, 3.34. Ali, 2.7. Aba, SCC. Nag-bounce na, 2.41. Di ba yung payment niya is ex-late payment November 8. At saka si SMPH, 1.97. So, dito sa loser, si Monde, 1% at saka si Wilcon, 1.72%. 69% foreign, 31% local. At winner nga natin is si Holding Firms, gawa ni SM natin. Okay? So dito sa galawan ng ating mga winners for today, si Mark, yung panalo. So 6.6. Kanina umaga, sino ba? Si Balay yung nakita kong pumitik. Ano nangyari kay Balay? Nawala dito sa galaw. Si Ellie, 4.55. Converge, 4.15. Tugs, 3.9. So ang dami. Pumitik yung iba. GGS, 3.34. Mrs. G, 3.45. Si Ali nga.
OLHC 2.42, SMPH, ayan, nabasa natin kanina. So dito sa losers natin, si Medic, kawawa naman yung investors kay Medic natin. Grabe yung baba, 7.41%. Ani, at saka si Green, di ba nag-drop? Minus 5.96. Si Green is 3.28%. Aslag, minus 3.91. Si Ara, nag-drop din, 4.72. Now, minus 2.92%. EI, kala ko didiretso na to, 2.19%. BSC, minus 2.04%. Okay? So, punta tayo dun sa chart natin. So, syempre, gumanda yung chart natin kasi 1.48% nga po yung ginalaw. So, meron tayong temporary bottom dito sa 5.952. At yun, maganda nag-stay tayo dito sa above ng MA9. So baka bukas kasi 1.48%, di ba? So maganda makita natin mag-bounce siya dito sa 6,000 level. So drop para sa profit taking and then pag nag-bounce at saka may nakita tayo kahit paano na net foreign selling, good sign para sa reversal ng market. So yung overall picture, nako magdi-December na. Hindi pa rin nakakabawi si PSE since magkaroon tayo ng correction. Ang start natin is February, no? Mga February. Pero dito naman, historically, pag tingnan mo yung, yung galaw natin, last time, yung rally naman natin from 5.9 din papunta dito sa 7,000 is short period din siya. Start ng November, papunta December at saka January. Ngayon, November na, second week of November, di ba? So, hindi pa natin makita yung rally ng market. So, mali mo, magkaroon tayong Christmas rally, di ba? Pagdating ng December. Ayan, hopeful tayo kasi 1 year tayo na, na lugmok yung mga stocks natin, di ba? So, kung trade ka ng trade during this time, tapos pababa naman yung mga stocks na hawak natin, mas lugi lang tayo sa trading fees. Ayan. Okay, so good vibes tayo dito sa market. Hopefully, yun na yung start ng reversal ni PSC natin. So, yung RSI is nag-start na mag-recover na rin po siya. Okay? So, tingin tayo dito sa US market. So, mukhang maganda yung futures. Maya-maya, Nasdaq 0.2, Dow Futures 0.03, and then si S&P natin is 0.15%. So, okay siya. Pero dito sa Europe, bakit kaya laglagan dito sa bandang Europe na rin? So, yung ating Asian markets, okay siya. At dahil nga dito kay Korea natin, nag-up siya ng 5 point, laki, no? 5.66%. Okay? Cryptonatics, alam po mataas to? Ayan, mataas. So 35K pa rin si Bitcoin, nag-update siya. So up siya 0.4%. Ethereum 1.8, sino ba to? Si BNB 245 ba, nakabawi na. Tapos si Sol, medyo nag-drop si Sol, minus 3%. So the rest, medyo okay yung galawan dito sa cryptos. Ayan, so maganda yung galaw ng majority ng cryptos na ba, umakyat siya. So 35 na tayo, So hopefully tumuloy-tuloy yung galaw niya. So refresh ko to. And then quick reviews tayo doon sa individual na stocks natin. Kasi wala naman ako masyadong makita ng mga catalyst maliban doon sa mga nabasa natin kanina sa Twitter natin. Okay, so FCG. So nagpupumilit daw siya na pagandahin yung company niya. Sabi niya kanina, so nag-up siya. At yung worry natin sa kanya dito sa 0.6 support, di ba? Nag-worry tayo kasi nauntog-untog siya dito sa MA9. So good sign. Meron siyang konting volume and then meron siyang sign of reversal pagdating dito sa RSI formation natin. So medyo maganda ng konti. Plus yung MACD, makita mo siya nagka-curve. Ayan. So good sign. Di ba? Hopefully makabalik na siya. So tignan natin yung kanyang pinaka-price action. So up siya 3.17%. Nag-drop pa rin pala siya. No? Minus 77K net foreign sell. CTSEC, Tower, Ambayer, at saka Abacus. Mandarin po yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, next, natin yung ating iba. So, ngayon pala, pataas na siya. Lagyan natin na resistance kasi pataas na siya eh. So, MA 100 or dito sa MA 20 naman natin. So, medyo ilang percent na yan. So, yan yung kailangan nating i-break. Kaya mga 5% kung matuloy tayo ng galawan naman sa kanya. So ano ba tong reason natin dito? Yung investor na papasok na wala tayong balita dun sa bagong investors na yon. Okay? So anyway, good sign pa kasi parang double bottom siya. Lalo na kung may green candle ulit na galawan bukas. Next dito,
So medyo hindi pa out of the woods si dito natin kasi nagko-conso pa rin yung price action. So lagay ko na lang muna yung support dito sa 2.8. So makita mo naman medyo nagre-resist yung MA9. So maganda makita mag-breakout siya dito sa MA9 para makabalik tayo sa retesting dito sa may gap area natin. So watch out na lang yung RSI is medyo malamya yung kanyang galaw at saka nasa bearish side pa rin naman yung ating MACD formation naman sa kanya. Okay? So tingnan natin yung kanyang price action. Wala tayong masyadong balita eh. Nakabalik na yata sa 20% daw yung public float nitong C dito natin. Confirm na lang po. 0.35% up for today. 15K net foreign buy. Call FMS ang buyer and then call Maybank yung ating pinaka main seller naman. Okay, so remains to be seen. MA9 yung kailangan nating i-break. APX, ayan. To na medyo natuloy na yung mga galawan nitong si APX natin. Nauntog pala siya kanina. Okay, so mukhang nagre-resist siya dito sa dito sa hindi pa nga siya umabot dito eh. 'Di ba? Dito yung nilalagay natin last time. So anyway, good pa rin naman kasi green yung candle natin. Plus, kung titignan mo yung mga indicators natin, MACD at saka RSI is okay pa rin naman. Okay pa rin naman yung chart niya. Tapos, yun nga, balik siya. Ascending triangle yung bago nating chart. Last time, dito tayo nakatingin sa kanya. Pero nag-breakdown, di ba? So, na-adjust naman yung ating mga support. So, depende kasi sa sentiment ng galawan ng markets natin. Pero ngayon mukhang okay siya. So, on the way siya, on the road to 2.75 based sa price action. So, medyo nag-up naman siya ng mataas yata ng konti. 2.32% pala siya. So, minus 853K. Net foreign sell, call City second buyer, and then call BDO yung ating pinaka-main seller. So, most likely, effect pa rin to ng high gold prices. Ewan ko kung nag-correct na yung gold prices natin. Next, ASN, syempre, yung catalyst natin, meron siyang preferred shares, dividends sa preferred shares yun, A and B. So, ang nabasa natin sa kanya kanina is 7.13%. So, malaki na rin equivalent to 17 pesos per share. Ayan. So, dapat sa common shares wala tayong nababasa unless hindi ko napansin So anyway, ang gusto natin, syempre, pag tumingin ka dito sa net buy natin, ilang araw net foreign buy si KCN. So nag-up siya 1.3%. Ayun 42 million net foreign buy. Alam ko last Friday na trading natin, 30 million to eh. Regis, CLSA, ang buyer, Abacus, Papa, yung ating pinaka-main seller. So ito na lang drawing ko sa kanya, channel na lang kasi maganda naman yung Actually maganda yung chart niya. Hindi lang ganun kalalaki yung sipa niya kasi maliliit lang eh. Ayan tigwa 1% lang. Pero may mga gap up siya. Sign na kahit paano is meron nagtutulak sa kanya. Ayan. Siyempre, yung nakita natin na net foreign buy sa kanya. So, okay din yung MACD RSI formation. Medyo kulang lang ng konti, no? So, kailangan niya kasi medyo 3 araw na, no? May volume sana tayo makita na ganyan para merong mag-push ng price action. Pero yan yung nakikita natin na trend niya. As of now, immediate resistance is dito sa 5.6. No, 5.6 yung immediate resistance natin. Yung drawing natin na malaki, yun yung trading channel niya. Kasi nag-support siya dito eh. So tapos dito resistance. So ganun yung drawing natin sa kanya. Okay, next. Converge. May net buy ba tong si Converge? Hindi ko napansin eh. Saglit. Meron. Meron siya, no? Maliit lang. So silipin natin yung price action ni Converge. So malakas siya ngayon, 4.15%. Ba? Uy, meron tayong nakita dito JP Morgan. So bantayin natin si JP Morgan. Siya yung nagba-buy and sell. Pero ang bottom line niya is okay siya kasi nag-up siya ng 4%. So 890K lang net foreign buy. Pero good vibes tayo kung namimili itong si JP Morgan natin. Okay? So hindi pa rin natin sure kung yan na yung recovery niya. Maganda siya kasi parang technical wise syempre recovery na siya. Pero yung medyo kulang ng volume yung galaw natin sa kanya. Pero malay mo inuunti-unti ni JP Morgan natin. Tingnan natin kasi nasa recovery sign din naman yung indicators natin. So maganda to kasi kung halimbawa last time
So kung nakapag ka TP dito sa area na to, 20%, di ba? Yung natipid mo sa kanya. And then kung bumalik siya, so another round ng 16%. Kung matuloy na bumalik siya dito sa abot ng taas. So hindi pa rin natin masyadong madrawing yung kasi ang pinaka-resistance niya dito. Ayan. So iniisip ko dito eh. Pero dito muna 9.17, no? Kasi may support, resistance, support. So yan. 9.17 yung next na resistance level ni Converge. And then lastly si Plus, bumalik na yung trend niya, di ba? Tingnan yung trend niya. Yan, nakabalik na siya, oh. So maganda yung nangyari sa kanya. Ang lakas ng shakeout niya. May mga good news siya ulit kasi 20% din, ha. So bumalik na siya dito sa MA9. So ngayon, maganda makita kaya ba niya i-break kasi 1, 2, 3 nauntog siya, tatlong resistance, drop, nagtakbuhan sila pero bumalik siya. So ito yung pang-apat na chance na i-breakout niya yung 7.2. Kung ma-breakout niyan, medyo strong yung nakikita natin na galaw kung ma-break ka, medyo strong kasi yan yung 52 week sign na natin. Yan. Tapos good news pa siya, di ba? Nag-increase ng tenfold yung kanyang earnings. So, mantakin mo 10 times. Ayan. So, okay na yung mga indicators na nakikita natin sa kanya. Meron na rin siyang volume dito sa galaw niya for today. So, up siya is 1.62 lang. Pero okay siya kasi meron siyang 12 million net foreign buy. FMS Wealth, a buyer call BPI yung ating seller. Okay? So, yun lang yung ating review. Napababa tayo. So anyway, good vibes tayo. Siyempre, 1.48 ba naman yung recover ng markets natin. So bukas, ako naantay ko naman sa kanya net foreign buy para makita natin na may magtutulak talaga ng price. Pero historically, last year, November, December yung galaw natin. So cross fingers, sana maging katulad niya dito sa area na. Kasi tsaka nag-ano na rin na siya eh. Nag-double bottom na siya dito sa below 6,000 level. Okay? So anyway, good vibes tayo today. So yun lang muna yung ating review for today's trading. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung sa mga trading community. Crypto ko to. So para sa Plitter Games, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, yan. So check mo na lang. Twitter and then yung Patreon sa mga sumali sa trading group. Open po siya anytime naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.